Ganun yun mga kababayan. O, dito tayo kay Rimulya. Kay Rimulya at kay Harry Roque. Naku, mga kababayan. Ano nga ba itong katotohanan? Tungkol kay Rimulya at kay Harry Roque. Ito mga kababayan, na isi-share ko sa inyong balita ngayon ay si Harry Roque pala, no? Kaya pala hindi ito na lalaman kung saan dumaan, nag-backdoor pala ito. Nag-backdoor, parang ginawa ni Alice Go. Dumaan ito ng Tawi-Tawi, lumipad ng Malaysia, hanggang sa palipad ng ibang bansa. Siguro nag-Singapore pa. Kasi ito lang naman ang unang liliparin eh. Tawi-Tawi, Malaysia, Singapore, and then flight na pa Japan. Tapos pagdating sa Japan, nag-try itong pumunta sa Amerika, hindi tinanggap ang kanyang visa. Ngayon, hindi siya inaccept. So, lumipad na lang siguro ng Netherlands. So, ito mga kababayan, pakinggan po natin ang balita ng GMA News sa 24 oras. Ito po. Tila lumilinaw na kung paanong nakaalis na bansa noong nakaraang taon si dating presidential spokesperson Harry Roque kahit indisyon siya ng Immigration Lookout Bulletin. Base sa inilahad na impormasyon ng Justice Department, dumaan umano si Roque sa backdoor exit ng bansa. Ang tugon na Roque sa pagtutok ni Salima Refran. Sa gitna ng paghahain ng reklamong human trafficking dahil sa pagkakaugnay umano niya sa scam hub sa Porac, Pampanga, tahimik na nakalabas ng bansa noong isang taon ang dating tagapagsalita ng Duterte administration na si Attorney Harry Roque. Palaisipan noon kung paano nakaalis si Roque na hindi namamataan ng mga otoridad kahit pa may inisyong Immigration Lookout Bulletin Order laban sa kanya. Nasa inspeksyon ng immigration area ng NAIA kanina si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Anya, nag-backdoor exit si Roque nang nakalis ito ng bansa. Sa tawi-tawi dumaan yan. Wala bang nagbangka o nag-speedboat papuntang Malaysia via Sipadan ng Sabah. Nakumpirma na lamang ang lokasyon ni Roque nang maghain na ng counter-affidavit sa Konsulado ng Pilipinas sa Abu Dhabi, United Arab Emirates noong isang taon. Sunod na siyang namataan nang maaresto na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, sa the Netherlands, kung saan meron siyang asylum application ngayon. May warrant of arrest si Roque ngayon para sa non-bailable na kasong qualified human trafficking, bunsod ng niraid na scam hub na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Sabi ni Remulla, pinapakansela na nila ang 2 hanggang 3 passports na hawak umano ni Roque. Parehong regular passport. Di bali sana, kung official pa rin siya, meron siyang diplomatic tsaka meron siyang regular. Ang alam namin, meron siyang 2 regular. At least, 2. Same name, sir? Same name. Very similar. Or maybe a difference in baka middle initial o kaya second name niya, hindi natin alam. Papahalukay namin yan. Kasi hindi dapat ginagawa yan. Sa isang pahayag, tinawag naman ni Roque na fake news ang sinasabi ng Administrasyong Marcos na meron siyang multiple passports. May isa raw siyang ginagamit na regular passport dahil puno na ang nauna niyang pasaporte. Kanselado na raw ito habang ang kanyang kasalukuyang passport hawak na ng Dutch authorities bilang bahagi ng kanyang asylum process. Hindi na rin daw niya ginagamit ang kanyang diplomatic passport dahil matagal na raw siyang wala sa gobyerno. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Biruin ninyo mga kababayan, 2 ang passport. Di ba pagkakaalam ko mga kababayan, kung ang passport mo napuno ng tatak, grabe pala si Harry Roque. Sa loob pala ng 5 taon na paninilbihan niya bilang spokesperson kay Digong, napuno yung kanyang passport. So, ano yun, every month lumilipad siya ng 1-2 bansa? Kasi napaka-imposible naman na ang passport mo napupuno. Putang ina, 190 plus country lang. 'Di ba? Tapos napuno yung passport mo, kakapal-kapal niyan. Minsan nga yung isang page ng passport ko, 3 tatak, 2 tatak eh. Kahit nga 10 tatak doon o 50 katatak sa isang page ng passport mo. Imposible mapuno mo. Grabe naman 'yan. Oo, tapos habang kada biyahe niya kasama niya si ER. O, di ba? Yung kanyang assistant na bakit daw lagi niyang kasama? Pampalubag loob daw. Pangpatanggal stress daw. So, ano bang ibig sabihin nun? Ba't nagsasama ka ng macho?
At sabihin mong pampatanggal stress. Ano yun? Yun yung sasayaw-sayaw, maghuhubad. Habang nakahiga ka, sasayawan ka sa harap. Tapos gaganon-ganon. Gaganyan. Para pampatanggal ng, pampatanggal ng stress. Di ba? Kasi yun yung nilagay niya doon eh. Bakit lagi niyang kasama yung gwapo na, pageant, ano ba yan? Male pageant. Kasi pampatanggal, daw. Gawa ganon. Parang pang-apply Adonis yata yun eh. Pag ganon. Di ba? Biruin nyo mga kababayan. Walang pinagkaiba kay Alice Go. Di ba? Taga-inject niya daw si ER. O taga-inject nga daw. Kasi nga daw may sakit siya, heart failure. Oo, so anong kinalaman ni ER? Hindi naman si ER medtech. Hindi rin si ER midwife. At higit sa lahat, hindi si ER doktor. Di ba? So bakit pampatanggal stress? Ano akala mo kay ER? Dildo? Vibrator? Tapos magugulat ka nung in-interview si ER sa Quadcom. Milyon-milyon ang pumapasok. Joint account pa sila, ha? Take note, joint account. So paano sila nagkaroon ng joint account? Hindi naman sila mag-asawa. Wala namang partner si ER. Okay lang ko siguro kung walang business si ER. Okay lang naman siguro sabihin natin na si ER, business partner niya, kung meron silang business na itinayo. Wala namang business. So bakit ka nagkaroon ng joint account sa bangko? Yun ang katanungan. So, klarong-klaro na, mga kababayan. At naklarong-klaro, sabi ni Mil Chanco, na kaya pala si Harry Roque nalalaman kung saan ito dumaan, nagpa-Malaysia, tapos lilipad ng Indonesia, tapos Singapore, tapos Abu Dhabi, hanggang sa lumipad ng Dahig sa Netherlands. Di ba, mga kababayan? Klarong-klaro. Yeah. Ito pa yung isa, mga kababayan, bukod dyan. Ito. Natuklasan ng Department of Justice na may hanggang 3 pasaporte si dating presidential spokesperson Harry Roque na ginamit umano nito sa pagtungo sa iba't ibang bansa. Agad naman itong tinugunan ng ahensya at nagsagawa ng kinakailangang aksyon. Ang sentro ng balita mula kay Luis Erispe, live. Naomi, kinumpirma na nga ng Department of Justice na hindi lang isa, kundi may 2 hanggang 3 pasaporte si dating presidential spokesperson Harry Roque na wanted ngayon sa kasong qualified human trafficking. Hahalukayin naman anya ng DOJ kung papaano nakakuha si Roque ng maraming mga passports. Matapos kumpirmahin ng DOJ kahapon na pinapakansela nila ang pasaporte ni Harry Roque para mapadeport at mapilitan itong makauwi sa Pilipinas, iniimbestigahan naman nila ngayon ang malaking posibilidad na may 2 hanggang 3 passport si Roque. Paliwanag ng Department of Justice, ang hawak nitong multiple passports ang nakikita nilang dahilan bakit hindi nag-a-alarm sa Bureau of Immigration ang mga nagiging biyahe ni Roque sa iba't ibang bansa. Yun ang aming nakita na maaaring paliwanag sa kanyang mga pag-alis kasi hindi nag-a-alarm Hindi nag-a-alarm kasi meron ng lookout bulletin yan Hindi nag-alarm. Sabi pa ni Remulla, hindi ito diplomatic passport ng opisyal ng gobyerno, kundi parehas uminong regular passport, kaya lalabas na illegal o bawal umano ito. At least 2 Philippine passports. Parehong regular passport. Di bali sana, kung official pa rin siya, meron siyang diplomatic tsaka meron siyang regular. Ang alam namin, meron siyang 2 regular. Halukayin naman ng Department of Justice at paiimbestigahan sa Department of Foreign Affairs kung paano nakakuha ng 2 passport si Roque. We will ask the DFA about it. Kasi DFA ang gumagawa yan. Hindi naman DOJ. Hindi naman immigration. So we'll ask the DFA. We will ask the DOJ, DFA to cooperate with us in this very important field. Samantala, para naman masiguro ang mahigpit pero mabilis na border control sa mga paliparan, ininspeksyon ni Remulla ngayong araw ang e-gates ng NAIA Terminal 3. Planoan niya ng Bureau of Immigration na madagdagan pa ang e-gates para matiyak na mabilis ang time interval sa BI counters sa pag-alis at pagdating ng OFWs. Dito na natin. Diba? Nakita nyo mga kababayan? Ganun ang ginawa ni Harry Roque. Ngayon ang tanong, sino ang nagproseso ng passport ni Roque? Kawawa ka. Kaya ngayon, kung nanood ka man, yung nag-process ng passport ni Roque, kung nanood ka man sa akin, mag-resign ka na. Bakit?
matatanggal, makukulong ka, madadamay ka sa kabulastugan niya. Sa totoo lang, bakit mo sinang-ayunan at pinahintulutan na mabigyan ng passport ang isang tao? Alam mo naman na bawal sa ating batas ang dubli-dubling passport. Kasi si Roque ay isang tao lang. Oo, naniwala ako na si Roque, yung isang katawan niya ay pangdalawahan, pero isa lang talaga katawan niya. Pero kung tutuusin mo, pangdalawahang tao yung laki niya. Hindi porkit po ang katawan niya ay pangdalawahang laki, ay bigyan mo siya ng dalawang passport. Oo, di ba? Yun naman totoo mga kababayan. Hindi porkit ang katawan ni Roque ay pangdalawahang passport, ay dalawa din ang ibigay mo. Unfair. Di ba? Unfair naman sa kapwa namin Pilipino. Di ba? Katawan niya, pangdalawahan, pero isa lang ang passport niya. Hindi pwede pangdalawahan, dalawa ang ibigay mo, di ba, Sir Fidel? Oo. Di ba? Dito tayo sunod mga kababayan. Ako, sa sunod nito mga kababayan, matatawa kayo. Bakit? Dalawang DDS nagkalat ng kabubuhan sa Europa. Unahin natin itong si Kuya